Cancer. Para sa mga abangers, this is a Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Okay, let's see. Ang mga nagre-request, ang mga nag-aabang. Okay. Better late than later. This is a Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Let's see. Ang collective energy ng mga Cancerians. Collective energy ng mga Cancerians. Okay? Ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na may 6 siren ay kay Angeles 11. Cancer. This is a Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Let's see. Ito anong meron sa ating mga Cancerians? Alrighty. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren kay Angeles 11. Wala nang iba. Cancer. Strength card. Kakayanin daw kahit anong mangyari sa atin ng ating mga Cancerians. May mga na-reveal na hindi maganda. Revelation. Bad news. Mga hinala na parang shocks. Totoo talaga. Okay? Hindi favorable sa'yo ang balita na to. Nasaktan ka, na-disappoint ka. I feel, for some of you na may anak sa connection na to, alam mo yung parang pinanghinaan ng loob but wala kang choice kasi may anak sa relationship. Okay? Bagay na na-expose, na unearthed, sumingaw, hindi mo gusto, hinala mo na, pero I feel nagkaroon ng confirmation. Pero sabi mo, kaya, ano pa bang hindi kakayanin para sa anak? Okay? I feel you try to talk to your person about this issue. Hindi magandang balita tungkol sa pamilya, about the relationship, na nagdala ng disharmony, disagreement sa inyong dalawa. Napagod ka na, sabi mo, Dear Ate Charo, napagod na po ako sa sa sobrang dami ng effort mo sa relationship na to. I feel napagod ka na. Though, kumbaga, yung puso mo, no, parang naglalaban yung puso at isip. Napapagod na rin ang puso mo, pero at some point, sabi mo, parang baka naman, okay? Baka naman, for the very, very, very last chance, magkaroon pa ng magandang outcome. Pero natatakot ka na rin because I feel naging paulit-ulit ang lies, ang deception, ang dishonest energy sa relationship na to. Sabi ng feminine sa connection, she's doing what's right, what's best, yung alam niyang tama, para sa dulo, walang regrets. Doon nahihirapan yung feminine, sabi niya, this is like a burden, like a back-breaking energy na kakayanin niya. Okay? Sabi nga sa pelikula, pasan kong daigdig. Nagkaroon ng confusion, maraming plano, how to heal, how to move forward. But I feel it's more on the side of the feminine na parang the feminine feels na ginawa na niya yung lahat. Ano pa ba yung kulang? Ano ba yung mali? Naguguluhan na yung feminine. Okay? May feeling of helplessness already na baka talagang wala na. But, ang gusto ko lang sa energy dito, ginagawa ang lahat para walang regret sa dulo na kulang ang effort, okay? There's a masculine in this connection na parang sabi niya gusto niyang ayusin ang connection na to, kaya naman niyang mag-apologize, but I feel ang kulang sa masculine ay change behavior. May energy din dito na sabi yung masculine, ang gusto niya is, bakit ba hindi daw siya matanggap ng feminine? But ang hindi maintindihan ng masculine, hindi nga negotiable nahihirapan, nasasaktan si feminine sa ginagawa mo, sa actions mo. Kaya may kailangang mabago at may kailangang adjustment. Pero ang nilalaban ng masculine, tanggapin na siya the way he is. But I feel of good intention naman yung mga suggestion or yung mga dinadaing ng feminine na kailangan matanggal to kasi hindi tama, toxic at eventually mapapagod din. Okay? Maraming inaayos ang masculine about his own finances also. Toxicity mo, toxicity ni feminine, toxicity ni masculine, yun ang nagdadala ng gulo. I feel pareho kayong defensive, pareho din kayong stubborn, lagi kayong nag-aaway.
hindi ko masabi na si masculine lang ang nagdadala ng toxicity. But I feel, syempre no, may hindi rin magandang ugali si feminine, but a big chunk of the energy here is because kaya lang naman nagkakaganito rin, lumalala ang sitwasyon. It's because sobrang hurt na ang feminine sa connection na to. Okay? To heal your heart chakra, to have harmony sa relationship, the pink crystal, Madagascar rose quartz, manifesting abundance, Brazilian citrine, the happy and prosperous crystal. Alrighty? Meron din tayong combination of love and money. Okay, so the reason for the reading is nagkaroon ng backstabbing energy, nagkaroon ng betrayal, dishonest energy. But sabi ng masculine, totoo naman yung love niya for the feminine. Pag ganitong scenario, naniniwala naman akong totoo yung love. Pero kasi sa long-term commitment, iba yung mahal mo at ready ka to commit. Mahal mo at ready ka to make sacrifices to make the connection work out. In this case, mahal lang. Okay? Marami pa rin mga iniisip yung masculine, dapat ba talagang magbago? May mga dapat ba talagang ayusin sa kanya? Marami siyang questions. Okay, may pagka-stubborn. Though, love niya si feminine. May immaturity pa rin na parang, bakit ba kailangan siya magbago? Okay, may blind spot sa side ng masculine. Recent past, sabi ng feminine, parang kailangan na niyang mag-voice out sa mga bagay na nakakasakit sa kanya about this connection. Prayers and manifestation, sabi ng ating mga Cancerians, tama ba na nagbibigay pa rin ng paulit-ulit na love, na care, ng chances sa connection na to? Worth it ba? Okay. Sabi parang, yung masculine parang hindi daw seryoso, yung mga sinasabi ng feminine, parang laging nakikipagbiruan. Okay, masculine, if you're listening to this, totoo ba yun? Okay. May stubbornness, may unwillingness ba talaga? Hindi mo daw sineseryoso yung sinasabi ni feminine na nasasaktan at nahihirapan siya sa connection. So, sabi ng mga Cancerians, willing naman siyang magbigay ng another chance, another pagpapatawad, pagmamahal, care, okay? Para sa masculine. But meron daw mga kailangan talagang ayusin para magkasundo. Hindi daw pwedeng give lang ang ating mga Cancerians. Sabi ng person ng ating mga Cancerians, gusto naman niyang magkaroon ng reconciliation na maayos. Okay, so magkakaroon pa ulit ng pag-uusap. Meron lang kinakatakutan ang person ng mga Cancerians na parang baka ma-question and answer portion. Okay, I feel meron siyang mga hindi kaya pang aminin for now. Okay, nasa sa inyo na yan kung paano nyo aayusin. May fear and doubt ang ating mga Cancerians. Dapat bang magstay? Dapat bang mag-move forward? Dapat ba magkaroon na ng new beginning? Anong klaseng new beginning? New beginning with a person, pagkatiwalaan? Or new beginning na ikaw na lang munang mag-isa? I feel napapagod na ang ating mga Cancerians. For grounding of your energy, anti-evil eye, Madagascar black tourmaline, the protection crystal. Okay? Until the end of the year, I feel parang magiging emotional ang ating mga Cancerians, mahirapan ka to find the balance. Ano ba talaga yung sinasabi ng intuition? Ano ba talaga yung guidance ng mga angels? Magiging very discerning and observant ka sa mga kilos ng person mo, Sherlock Holmes, investigador. Na parang kung ano yung sinabi niya, i-deliver ba niya, tutupad na ba siya? Okay? Though hindi madali na ayusin ang connection na to, I feel may magandang potential. Again, potential is a potential. Potential is like, sige, willing naman akong gawin yan. Ang nagiging challenge sa potential ay yung commitment to do what's right until, dire-diretso, until the end of time, until forever. Okay, may magandang potential. But syempre, itong magandang potential, itong magandang intention na to, should be backed up by commitment at ayusin na talaga, Be very protective sa feelings ng bawat isa para hindi na maging paulit-ulit yung hurtful situation na pinagdaanan nyo in the past. Okay? Oh, shucks. Kala ko okay na. May potential din na magkaroon na naman ng liar energy. Choice talaga ng other person na magbago dire-diretso. May magandang potential,
But then, maaring the other person ay natatakot na baka mapahamak or awayin na naman siya, kaya may potential na naman to lie and cover up things. Okay? Pag-usapang